So what's up guys, nandito tayo ngayon para mag-tear down ng ating grid time microinverter, ang GMI 600 na microinverter which is responsible sa pag-convert ng solar energy na DC to AC na 220 to 230 volts. So i-tear down natin to, bubuksan natin to, tapos i-modify natin, bubutasan natin dito para sa exhaust ng para sa kanyang exhaust, para yung fan, ang hangin ng fan makapasok, at saka para sa exhaust niya rin, para hindi madaling uminit. Kasi kahit may fan ito, closed siya, umiinit pa rin. So that's the best option that we can do, is to put holes para mayroong exhaust, mayroong intake at exhaust yung ating microinverter. So tara, buksan na natin. Let's go! So there you go guys, natanggal na natin yung mga screws. Ito na yung loob. Hindi ko alam kung paano to. Wait lang. Baka tinatanggal to. Natanggal yata to. Tatanggalin muna natin to. Hindi ko sure kung tinatanggal to. Bahala na. Tingnan natin. Ay, tanginern. Hindi pala ito tinatanggal, guys. Mali ako. Akala ko tinatanggal. Higpitan ko na lang ulit. Yan. Ayan. So, ito yung loob ng grid time microinverter natin. Tingnan nyo. Ang cute naman, oh. So, isang reason na gusto ko itong buksan is may nakita ako sa YouTube na ito. Yung nakita nyo yan sa loob, yung parang blue plastic. Yan. Hindi nila nire-remove during production. Dapat nire-remove yan kasi plastic yan. Para para malapat maigi yung parang foam dyan sa loob para sa heatsink niya. So yan yung gagawin natin. Bubuksan natin to, kukunin natin to, tapos i-remove natin yan ng blue parts na yan. So tara, let's go! So ayan guys, ito na yung sa ilalim ng circuit board ng ating microinverter. Ito yung blue foam na to. I think kailangan talaga kunin yung blue na part lang. So kukunin natin to para yung white na stuff na to ay maididikit sa sa katawan, kasi yung katawan ng microinverter or ang case ng microinverter is the heatsink. So, kailangan talagang madikit yan sa heatsink. Totoo nga pala, no, yung akala ko yung parang gawa-gawa lang ng mga kano, yung mga Amerikano ba, na sabi nila pag binuksan mo makikita mo to yung blue na plastic na to, hindi kinuha. Talaga nga, totoo nga hindi kinuha. So, ayan, ito, madikit to. Kinuha na natin at ibabalik natin muli dito sa grid time microinverter. Yan, saan ba to? Dito ba yan? Dito yan, siguro. Yan. Dumidikit eh. Ayun. Yan. So, ibabalik na natin para ma-secure na natin, para maging safe yung microinverter natin dito. So, there you go guys, naibalik na natin lahat ng screws, yung mga tawag dito, yung parang mga para sa heat transfer, nandyan na, naikabit na natin, nakuha na natin yung mga plastic dito. Kasi feeling ko ito talaga yung isang rason bakit hindi maka-transfer ng heat sa heatsink yung init ng microinverter natin. So, ayun, okay na, clear na yung part na yan. So, try nating butasan dito
Kahit 3 butas dito, 3 butas dito para papasok yung hangin palabas dito. So tara, let's go! So, there you go guys. Natapos na nating butasan. Ayan. Dito sa kabila, 4. Dito sa kabila, 5. Kasi, reason why naging 4 nandito kasi naputulan ako ng drill. Drill bit yata. Anong tawag doon? Basta yung umiikot, yung parang bala. Yun, naputulan ako. Kaya ayun, wala na. Nakulangan ng isang butas. Dapat 5-5 eh. Pero okay na rin. Ito, papasok. Ito yung sa intake natin. 4 na butas. Merong fan naman dito. Tapos dito yan lalabas. So at least may airflow sa loob ng microinverter natin para hindi masyadong mainit. The reason why na gusto natin gawin to is because para hindi masyadong maging mainit yung grid time microinverter natin. Kasi ang isang technique para i-prolong ang life ng isang electronic device is to prevent it from overheating or put some ventilation para hindi masyadong mainit. Kasi yung mga pyesa nito, umiinit, minsan, yan, sumasabog. Katulad na nangyari sa Bosca natin. Hindi ko alam kung ano nangyari doon. Pero, update pala guys, napadala na natin sa JNT back to seller for refund na yon. So, bibili tayo ng bago, pag-ipunan natin, baka Payto, pwede rin maraming nag-suggest or nag-recommend ng Payto kasi pure sine wave. At saka around 4K yata, 3K to 4K lang yon. So, yan yung goal natin. Or yung Zamdon na 1 kilowatt or 1,000 watts na inverter kasi pang heavy duty daw. May nakita ko sa YouTube na nagagamit ng 700 watts na drill sa kanyang Zamdon na 1,000 watts na inverter. So, ito na guys. Ibabalik na natin to at ikakabit. I hope na hindi ito sasabog. So, let's go!